Harvest time na naman tayo mga kalapatids for today's video. So bago tayo maglipat ng mga bago nating warriors dito sa loft natin, dito sa taas, parondahin muna natin itong mga to para kapag binaba natin sila, makakapagaspas sila, makakaikot-ikot, makakalakad ng payapa. Kasi nga kapag sinabay natin dito, baka bugbugin nila mga kalapatids. Kasi nga itong loft natin, ala pang division. So gawa ng tinanggal natin yung mga division nito, gawa ng nasisikipan ako. Saka doon, medyo maliit mga kalapatids yung loft natin. Mukha lang malaki sa labas, pero dito sa loob, medyo maliit talaga. So parondahin muna natin itong mga to. Saka natin sila ililipat. So bali anim na to mga kalapatids. Ito yung magiging mga kasama nitong dalawa nating, ayan, hindi pa pinaparonda. Tapos eto na yung mga first batch ng Carpa Warriors natin na pang 2024. So isa-isayin na natin sila. Ito blue bar na malinis. Ayan. So Carpa Warriors mga kalas, basta green Carpa yung mga panlaban natin na to. Tapos isang dirty na blue bar na may suksok na puti. Ayan oh. Ang nestmate niyan is eto, dirty blue bar din na may puti rin na suksok. Tapos ayun, yung isa lumabas na, checkered. Nestmate naman sila noon nung blue bar mga kalapatis. Tapos itong dalawa na to na iwan, mag-nestmate. Ayan, medyo marami pa silang dilaw-dilaw sa ulo, pero pwede na silang i-harvest. Yung iba nga mas bata pa rito, kagaya ng kay Idol X Machina. So mas bata pa dito yung kanilang wini-win or hina-harvest. Pero once na nakita natin sila na kumakain na, pwede na natin silang iwalay sa mga magulang nila. Kasi alam natin nakakain na sila. So mabubuhay na sila kahit na sa sarili na lang nila. Ito yung nestmate niya. Ayan. Mukha lang batang-bata gawa nung, ayan, hindi pa natatanggal yung mga yellow na part. Yung pagkasisiw nila mga kalapatids. Ayan, puro mga Carpa Warriors yan. May natira pa tayo dun na 3 ata kung di ako nagkakamali or 4. Kasi itong unang set natin 10. Tapos balak pa natin kumuha ulit ng another 10 pieces na club ring for next year na yung laban nito mga kalapatids. Ito bumaba na yung mga warriors natin na pang Carpa saka pang Appa. Mga pang winter race to mga kalapatids. Medyo marami, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pieces. Itong mga pang winter natin. Sa dalawang club to mga kalapatids, nahati. So medyo okay na, nagbihis na yung mga ibon natin na to. Yan yung hinihintay ko, magbihis sila para may training na natin sila. Kasi hindi pa tayo nakakapag-toss kahit isang beses sa mga ibon natin na to. Gawa ng mga nakaraang buwan, talagang lugon pa. Unlike ngayon, talaga makikita mo sa mga leeg nila, talagang kompleto na. Pati mga pakpak, pati mga buntot, kompletong-kompleto na mga kalapatids. Hindi sila makapasok sa trapdoor natin, gawa ng nakalak pa yan. Kasi nga kakalipat lang nung mga young birds natin. Sana bumira sila sa winter. Gawa ng maganda yung breeding natin dito sa mga to. At the same time, yung health nila hindi sila nagkasakit. Kaya ito yung unang-unang panlaban natin sa karera, yung healthy, yung mga alaga, yung mga warriors natin. Ito, pakainin na natin mga warriors natin. Tingnan natin mga kalapatids kung gaano sila katibay sa trapping. Napaka nito mga kalapatids, talagang automatic barado yung trapdoor natin kapag nagpasukan itong mga to. So nadisiplina natin na maayos itong mga panlaban natin ngayon, kaya medyo malaki ang tsansa natin na hindi nila tayo pahihirapan. So sikulan lang natin ha. Ayan na mga kalapatids. Alam, matitira kahit na isa sa labas. Dito sa mga warriors natin na to, tingnan nyo mga kalapatids. So, technique na yun, sa patuka lang. So, sa mga unang buwan, pangalawang buwan na pagtuturo nyo, hindi nyo talaga muna susobrahan yung patuka. Katulad nyan, konting-konti lang. Pero syempre yung ratio ng patuka, bibigay sa kanila sa dapat nilang kainin. Para mas lalo makuha nila yung nutrients na kailangan nila. Ngayon, kapag once na pumasok na lahat, yung mga ibon ninyo, dun yung naibigay yung tamang ratio ng pagkain, di ba? Kasi sa una,
kapag nakita nilang wala ng patoka mga kalapatids, automatic yan sa mga susunod na araw kapag hindi siya agad pumasok, papasok at papasok na siya. Gawa ng mauubusan siya ng pagkain. Ay, yung mga bagong warriors natin nasa gilid lang. So, hindi pa kakain yan sa ngayon kasi kumain yan kaninang umaga. So, hapon na or kinabukasan na, sila magugutom at sasabay dito sa pagkain. Paunti-unti yan sila sasabayan. Tingnan nyo, parang karambolo. Ganyan, ganado yung mga kalapati natin kumain. Kaya okay na okay yung health nila. So, chinecheck ko rin naman sila isa-isa. Etong kagandahan sa konti lang ibon, machicheck mo isa-isa yung mga ibon mo. Kung mayroong payat, kung mayroong hindi kumakain ng magana, kung meron yung matamlay, so machicheck mo yan mga kalapatid. Ayan, nakita nyo, wala nang ibon sa labas. Ayan, maliban dun sa isang Dunbar natin, Diyos may marimar. Nakawala, sumabay sa ano. Sumabay dun sa mga ibon natin, pinakaulati kanina. Ayun o, yung Dunbar. So, tingnan natin kung mapapasok natin. Hopefully, hindi siya mag-overfly. Pero, 2 weeks na rin naman natin siya na viewing dun sa taas, sa 360 aviary natin. Ito namang mga bagong walay natin kalapate. So, 246, yung 6 na yon, 3 days pa bago natin sila iakyat. Kapag medyo maba yung konti yung pakpak nila, yung alam ko nakakalipad na sila sa perch, dito sa mga tungtungan, pag nakita natin lumilipad na sila dyan, pwede na natin sila, sinyalis na yon na pwede natin sila i-viewing, gawa ng kaya na nilang lumipad, patungo dun sa may kabilang trapdoor na yon, pababa dito sa flooring natin. Diba? So, ang tendency nun, hindi sila masasaktan kapag bumaba sila, gawa ng kaya na nilang lumipad. So, yun yung mga ginagawa natin, mga activities na ginagawa natin, stage by stage, dito sa mga warriors natin. And simot na simot, mga kalapatids. Ayan, kasi konti pa nga lang binigay natin. Ngayon, saka natin ibibigay ngayon. Ayan, no, kita nyo mga kalapatids, oh. Healthy, ganadong yung mga kalapati natin. Yung kanilang pagkain, para sa ganun, mabusog na sila. Pero hindi naman yung busog na busog. Yung saktong busog lang. Yung tamang ratio lang per ibon. Sa tubig natin mga kalapatids, plain water lang tayo for today's video. Gawa ng kahapon, vitamins na sila sa tubig. So ngayon, alternate kasi ginagawa natin. So, pagipagitan, tubig. Pero lamang pa rin ang tubig sa akin, mga kalapatids. Ito yung tubig na sa poso. So, dito kasi sa probinsya, mga kalapatids, merong mga poso. So, unlike sa ibang lugar, so, may mga chlorine yung mga tubig. Gawa nga nang wala naman silang paggagawa ng poso. Katulad dun yung sa amin, sa baba. Poso yung gamit, walang halong kemikal. Purong natural lang yun. Kaya, yun yung binibigyan na sa ibon natin. Hindi na natin kailangan ibabad yung tubig. So, 100% malinis. Basta check lang natin lagi kung may kalawang. Kasi yun lang yung kalaban natin dito kapag kinalawang. Kapag bihira ginagamit yung poso. Pero sa atin kasi, daily na needs at daily ginagamit nung hindi lang alaga sa maski tao, mga kalapatids, ano? Kaya 100% sure na malinis yung mga napapainom natin sa mga alaga natin. So, bali, natira na lang dito sa breeder section natin na i-harvest natin. Ito, anak ng US bird natin, saka ng Japan. Ito, Japan ni Sir Longhair TV, ni Sir Ben Season. Ayan, no? Naglabas sila ng white flight. Possible to, mga kalapatids, nag-throwback sa kapares nito or sa magulang nitong ating US bird. Galing kila Idol Brown G. Kaburo ko to, mga kalapatids. Kasi yung mga pinagmulan na lahi nito, mga white flight. Tapos may mga puti sa ulo. Kagaya nga niyang nanay niya. Ayan, no? May puti sa ulo, mga kalapatids. So, nakuha niya yung kulay ng nanay. Ayan, makikita nyo, may puti na agad siya sa ulo na part. Ayan. So, automatic na yan. Avatar line na naman, mga kalapatids. So, avatar line yung tinatawag ko rito sa US bird natin. Gawa ng every may clutch na lumalabas, meron silang parang may avatar sa ulo na puti na kaganyan.